mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Sinasabing ang gabi ay para sa pagpapahinga. Ngunit para sa akin, ito ang naging saksi sa aking pinakamalaking pagkakasala. Nagsimula ang lahat sa isang gabing amoy alak. Sa isang lalaking sugatan ang puso. At sa isang babaeng naging marupok ang pundasyon ng moralidad. Isang gabi na dahang-dahang nagnakaw sa kapayapaan ng aming pamilya. Ako nga pala si Lydia. Isang college student na kasalukuyang itinataguyod ang pag-aaral sa pamamagitan ng tulong ng aking nakatatandang kapatid na si Ate Rose. Bata pa lang kasi ko nang mamatay ang aming mga magulang. At simula nun, siya na ang tumayong ina at ama sa akin. Kaya naman, malaki talaga ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para lang hindi ko maramdaman na nag-iisa ako sa buhay. Bukod doon, ay siya rin ang naging sandigan ko sa bawat hamon. At ang pag-aaral kong mabuti, ang tanging paraan na alam ko para masuklian ang lahat ng paghihirap niya. Ngunit nang mag-asawa si ate, doon na unti-unting nagbago ang buhay ko. Simula kasi nang lumipat siya sa bahay na ipinagawa nila ni Kuya Simon, tumama na rin ako sa kanila. Hindi ko na rin naman kasi kayang mag-isa sa dati naming bahay. At naisip ko na sa paraang iyon, mas madali ko ring mapagsisilbihan at matutulungan si ate, habang pareho silang nagtatrabaho. Kaya naman habang ako ay nag-aaral, ay nagsilbi akong katuwang ng mag-asawa sa kanilang bagong tahanan. Sinisiguro kong nakatutulong pa rin ako sa mga gawaing bahay, upang hindi na lubos na mahirapan si ate, sapagkat alam ko rin na pagod ito mula sa kanyang trabaho. Lalo na nga nang magkaanak sila. Mas lalong naging makabuluhan ang pananatili ko ron. Sa gitna ng puyat at pagod sa pag-aalaga sa bata, ako ang naging katuwang ni ate sa bawat pag-iyak at pangangailangan ng sanggol. Kahit nagsasabay ang bigat ng aking mga gawain sa paaralan at ang tungkulin sa bahay, hindi ko iniinda ang pagod. Makita ko lang na kahit papano ay nakakabawas ako sa pasahan nilang mag-asawa. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw. Dahil sa sunod-sunod na gastusing hindi inaasahan sa bahay, unti-unting nabaon sa malaking pagkakautang sila ate. Ang dating masayang takbo ng aming buhay ay napalitan ng bigat at pag-aalala. Kaya naman nung mga panahong iyon ay nagdesisyon akong huminto muna sa pag-aaral. Nang sa ganun ay hindi na ako makadagdag pa sa problema nila ate. Ngunit nang banggitin ko yon kay Ate Rose, ay hindi ako nito pinayagan. Dahil sayang naman daw kung hihinto ako. Isang taon na lang kasi ay gagraduate na ako. Kung kaya't mahigpit niyang tinutulan ang desisyon kong yon. Sa katunayan ay napaiyak pa nga nun si Ate Rose, sabay sabing, ang diploma ko raw ang tanging regalong inaasahan nila. Kaya't hindi niya hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa kabila ng sarili niyang mga luha at ang bigat ng kanilang utang, mas pinili niyang unahin ang pangarap ko kaysa sa sarili niyang ginhawa. Dahil doon, mas lalo akong nagsumikap. Bawat puyat at pagod sa huling taong ito ay hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa kanila na tumindig para sa akin. Nung panahong halos sumuko na ako. Yun nga lang, hindi naman nagtagal ay nalaman kong mas lalong nagdoble kayod sina Ate Rose at Kuya Simon. Si ate ay tumatanggap na ng extra work hanggang gabi, habang si kuya naman ay halos hindi na natutulog para lang mapunan ang kakulangan sa budget. Tuwing gabi
Habang nagre-review ako, dinadalhan pa rin ako ni ate ng kape at sasabihing, mag-aral ka lang ng mabuti, kami na ang bahala rito. Ang kanilang sakripisyo ang nagsilbing mitya ng aking determinasyon. At ipinangako ko sa sarili kong tatapusin ko ang huling taon ng aking kurso ng may karangalan para sa kanila. Sa totoo lang ay hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Ngunit sa kabila ng hirap, naging inspirasyon ko ang kanilang mga boses sa tuwing gusto ko nang sumuko sa hirap ng mga thesis at exams. May mga gabi pa rin naririnig ko silang mahinang nag-uusap tungkol sa mga bayari. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginamit ko itong lakas. Alam kong ang bawat pahina ng librong binabasa ko ay katumbas ng bawat patak ng pawis ni na ate at kuya. Kaya naman, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay nila sa akin. Subalit isang gabi, habang kami ay kumakain ng hapunan, ay nabalot ng kakaibang katahimikan ang aming hapagkainan. Hindi nagtagal, diretsahang sinabi sa akin ni Ate Rose ang kanilang naging desisyon. Na kailangan na daw niyang magtrabaho sa abroad. Dahil sa kabila daw ng lahat ng kanilang pagkayod dito sa Pilipinas, tila hindi pa rin sapat ang kinikita nila para makaahon sa pagkakabaon sa utang. Bukod doon, ay syempre para na rin daw iyon sa kinabukasan ng kanilang anak. Nung marinig ko naman yun ay parang gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko kasi ay ako ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumayo. Dahil sa mga gastusin ko sa pag-aaral. Pero bago ko pa man mabuksan ang aking bibig para humingi ng paumanhin, hinawakan niya ang aking kamay at ngumiti ng may halong lungkot. Sabi niya, ito na ang huling sakripisyong gagawin niya para sa amin. At ang tanging hiling niya ay huwag ko daw pababayaan ang kanyang mag-ama. Siyempre, lalong-lalo na ay gusto daw niyang makita akong nakatoga sa araw ng aking pagtatapos. Hindi naman ako nakapagsalita agad dahil sa laking bara sa aking lalamunan. Tumango na lamang ako habang humihigpit ang hawak ko sa kanyang mga kamay. Isang tahimik na panunumpa na hindi ko bibiguin ang tiwalang iniwan niya sa akin. Simula ng gabing yon, nagbago ang pananaw ko sa bawat araw na dumarating. Ang bawat pag-aaral ko sa gabi ay hindi na lang para sa sarili kong pangarap. Bawat pahina ng libro ay tila mukha na ni Ate Rose na handang magtiis sa lungkot sa ibang bansa at ni Kuya Simon na pilit itinatago ang pangungulila. Hindi ko tuloy rin mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang maleta na dahang-dahang pinupuno ni ate ng kanyang mga gamit. Bawat tupi ng damit ay tila may kasamang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Lumapit ako sa kanya at pabulong na nagtanong, Ate, kailangan mo ba talagang gawin to? Konti na lang naman, gagraduate na ako at makakatulong na rin ako sa inyo. Hinarap ako ni Ate Rose. Pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan, bunso. Hindi lang naman ito para sa utang. Para rin ito sa kinabukasan ng pamangkin mo. At para na rin masiguro nating hindi mapuputol ang pangarap mo kahit ano pang mangyari. Ang mahalaga, bago ako lumipad, makikita muna kitang aakyat sa entablado. Ang mahalaga, kahit nasa ibang bansa na ako, makikita kitang aakyat sa entablado. Yun ang baon ko na hindi ko ipagpapalit sa kahit anong halaga dun sa malayo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pangako. Pinangako ko sa kanya na habang wala siya, ako muna ang magsisilbing katuwang ni Kuya Simon. Ako ang magiging nanay-nanayan sa kanilang anak at titiyaking maayos ang tahanan. Hindi ko pababayaan ang tiwalang ibinigay nila sa akin. Subalit ang pangakong yun ay hindi ko akalaing masisira ko pala. Dahil
Dahil sa kabila ng matinding pangungulila ni Kuya Simon kay ate, ako ang naging takbuhan at sandigan niya sa bawat gabi ng kanyang kalungkutan. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng usapan na madalas ay umaabot hanggang sa kalaliman ng gabi. Dahil sa matinding pangungulila ni Kuya Simon kay ate, natuto siyang makipag-inuman sa kanyang mga kumpare. Marahil ay sa pagtatangkang maibsan ang lungkot at ang pangangailangang hindi niya maamin. Sa tuwing nakikita ko naman siyang lasing at tilapasan ang buong daigdig, hindi ko rin matiis na hindi lumapit upang mag-alok ng pakikiramay. Kaya naman habang lumilipas ang araw, ang pagdamay ko na dapat ay bilang isang kapatid lamang ay unti-unting nanganib. Nasa gitna ng aming pag-iisa, nahaluan ang lahat ng yon ng mga emosyong hindi namin inaasahan at hindi dapat nararamdaman. Ang bawat buntong hininga at pag-aalala ay tila naging tulay sa isang ugnayang hindi namin binalak. Isang maling kalinga na unti-unting bumubura sa mga pangakong binitiwan ko bago lumisan si ate. Isang gabi, habang mahimbing na ang tulog naming magtita sa aking kwarto, nang bigla akong nagising dahil sa isang malakas na kalabog sa labas. Nung una ay binalot ako ng matinding kaba, sapagkat akala ko ay may magnanakaw na nakapasok na sa aming bahay. Kaya naman dahan-dahan akong lumabas para tingnan yon. Ngunit laking gulat ko nang makita ko si Kuya Simon. Nakainom na naman siya at halos hindi na makatayo ng diretsyo habang pilit na isinasara ang pinto. Kuya Simon, pabulong ngunit madiin kong tawag sa kanya. Anong oras na? Akala ko ba ay hindi ka naiinom? May pag-aalalang wika ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Mapungay ang mga mata at may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot. Sa halip ay napaupo na lamang siya sa sopa at dahang-dahang humiga. Noong mga sandaling yon, ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng lungkot. Alam kong bukas, paglipas ng espiritu ng alak, ay hihingi na naman siya ng tawad. Ngunit ang tanong ay hanggang kailan ganito ang magiging eksena ng aming mga gabi. Kuya Simon, halika na sa kwarto mo. Doon ka na magpahinga para makatulog ka ng maayos. Anya ko naman sa kanya. Salamat, Lydia. Salamat dahil kahit papano, narito ka para sa amin ang pamangkin mo. Wika ni Kuya Simon, habang pilit na iniaayos ang kanyang sarili. Alam mo ba, nung umalis ang ate mo, pakiramdam ko ay nawalan na ako ng silbi. Dapat talaga ay hindi ko siya pinayagan. Nanginig ang kanyang boses sa huling salitang binitawan niya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, nakita ko ang pagsisising matagal na niyang ibinabaon sa alak. Hindi ito ang matapang na Kuya Simon na nakilala ko. Ito ay isang lalaking durog at pagod na sa pagpapanggap. Hindi mo naman kasalanan yon, kuya. Mahinang sagot ko habang nauupo sa tapat niya. Ginawa lang ni ate ang sa tingin niya ay makakabuti para sa inyo. Para sa kinabukasan ng anak niyo. Umiling siya at tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Pero sa anong kapalit, Lydia? Tingnan mo ko. Tingnan mo tong bahay natin. May pera nga tayong panggastos. Pero para naman tayong mga estranghero sa sarili nating tahanan. Mas gugustuhin ko pang tuyo ang ulam natin. Basta't buo tayo. Hindi ako nakakibo. Alam kong may punto siya. Pero alam ko ring huli na para sa mga sana. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Isang pagpapaalala na kahit wala si ate, hindi siya nag-iisa sa pagpapalaki sa bata. Magpahinga ka na, kuya.
Bukas, paggising ng pamangkin ko, kailangan kanyang makitang malakas. Hindi lang pera ang kailangan niya sa'yo, kailangan kanya mismo. Tumango siya ng bahagya. At sa isang sandali, tila nahimasmasan siya. Tumayo siya ng dahan-dahan at saka ko siya inalalayan para ihatid sa kanilang kwarto. Ngunit nang akmang ihihiga ko na siya sa kama, nagulat naman ako nang bigla niyang hawakan ang aking braso. Pinigilan niya ako at nakiusap na samahan ko muna siya sa loob. Lydia, huwag mo muna akong iwan, kahit sandali lang. Bulong niya na may halong pait at pangungulila. Tinitigan ko si Kuya Simon. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, kitang-kita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Isang pagod na hindi kayang pawiin ng simpleng pagtulog. Alam kong mali at alam kong magulo ang sitwasyon. Pero sa sandaling yon, ang nanaig sa akin ay ang matagal ko nang itinatagong paghanga at awa sa kanya. Hindi ako nakakibo, ngunit hindi rin ako pumala sa kanyang pagkakahawak. Dahan-dahan akong naupo sa tabi niya sa gilid ng kama. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga na may bahid pa ng alak at ang bilis ng pintig ng aking puso. Nandito lang ako, kuya. Tugon ko sa boses na halos pabulong na rin. Hinila naman niya ako palapit sa kanya. At sa pagkakataong ito, wala na ang pag-aalinlangan sa aking isipan. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang uri ng pag-uunawaan na hindi na kailangan ng mga salita. Hinayaan ko ang aking sarili na tanggapin ang kanyang yakap. Hanggang sa ang isang simple pag-alo ay nauwi sa isang damdaming matagal na naming kinikimkim. Sa kabila ng ingay ng ulan sa labas, tila naging bingi ang mundo sa paligid namin. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malalim niyang paghinga at ang sarili kong kaba na unti-unting napapalitan ng pagpalahaw ng damdamin. Nang hindi na mapigilan ni Kuya Simon ang kanyang pangungulila kay ate, ay pinagbigyan ko na ito. Alam kong mali yun. Ngunit sa sandaling yun, ang sakit na nararamdaman niya sa pag-alis ni ate at ang lihim na pananabik na matagal kong itinatago ay nagsalubong sa isang madilim na sulok ng aming mga buhay. Kaya naman, hinayaan ko siyang angkinin ang aking mga sandali. Habang ang bawat hapdi ng katotohanan ay unti-unting nalulunod sa init ng aming mga katawan. Nung gabing iyon, sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon, tila nakalimutan muna namin ang mundo. Ang mga responsibilidad at ang bukas na naghihintay, at hinayaan ang aming mga sarili na malunod sa init ng isa't isa. Sa bawat dampi ng labi ni Kuya Simon sa aking balat, ay tila isang kuryenteng gumagapang na nagpapahina sa aking mga tuhod at nagpapatahimik sa aking konsensya. Sa bawat haplos niya, tila pa unti-unting nabubura ang lahat ng pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang init ng aming mga katawan sa gitna ng malamig na gabi. Ipinigit ko ang aking mga mata at hinayaan ang sarili na tuluyang tangayin ng agos. Walang bakit, walang paano at walang mali. Tanging ang bintig lamang ng aming mga puso ang nagdidikta sa bawat galaw. Sa pagitan ng amoy ng alak at ng mabigat na hanging dala ng pagsisisi na hindi pa dumarating, nahanap namin ang isang uri ng aliw na tanging sa dilim lang maaaring mabuo. Kaya naman, sa bawat galaw at bawat malalim na paghinga, tila mas lalong lumalalim ang pagkabaon namin sa sitwasyong ito. Ang silid na dati ay puno lamang ng katahimikan at pangungulila, ay biglang napuno ng isang tensyong matagal na naming pilit na iniiwasan. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng iba.
ang sakit na maitudulot nito sa hinaharap. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang init na ibinigay niya na tila tumatapos sa matagal ko ring pangungulila sa pagmamahal. Dahan-dahan kaming nagpadaig sa agos ng aming mga damdamin. Sa gitna ng dilim, ang bawat haplos ay may kalakip na pangako ng panandaliang paglimot. Paglimot sa lungkot, paglimot sa responsibilidad, at paglimot sa katotohanang siya ang asawa ng aking kapatid. Nang tuluyan ng mapagod ang aming mga katawan, nanatili kaming magkayakap sa ilalim ng iisang kumot. Naririnig ko ang marahang pagtibok ng kanyang puso na unti-unti nang kumakalma. Sa puntong yon, habang nakatitig ako sa kisame, dun lamang dahang-dahang gumapang ang lamig ng konsensya. Lydia, mahinang bulong niya bago siya tuluyang dinalaw ng antok. Hindi ako sumagot. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha na ngayon ay payapa na. Malayo sa itsura ng lalaking pasuray-suray na pumasok kanina. Marahan akong kumala sa kanyang yakap at tumayo para ayusin ang aking sarili. Bawat hakbang ko palabas ng silid ay tila may kasamang bigat na hindi ko maipaliwanag. Pagpasok ko sa sarili kong kwarto, tiningnan ko ang aking pamangkin. Ang inosenteng mukha niya ay nagsilbing sampal sa akin. Humiga ako sa tabi niya, ngunit alam kong hindi na ako makakatulog. Kaya naman habang lumipas ang mga oras ay nanatili akong dilat. Nakatitig sa kawalan habang unti-unting sumisikat ang araw sa pagitan ng mga siwang ng bintana. Ang bawat liwanag na pumapasok sa silid ay tila humuhusga sa ginawa ko kagabi. Ramdam ko pa rin kasi ang bigat ng katawan ni Kuya Simon at ang init ng kanyang mga bisig. Pero sa halip na ginhawa ay matinding panunumbat ang naramdaman ko. Narinig ko ang mahinang pag-ungol ng aking pamangkin. Nag-inat ito at dahang-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ngumiti sa akin. Isang ngiting napakalinis at walang malay. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Pilit na itinatago ang aking mukha dahil sa hiya. Paano ko siya titingnan ng diretsyo? Paano ko haharapin ang aking ate kapag bumalik siya? Maya-maya ay narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang silid. Ang mabibigat na yabag ni Kuya Simon patungong kusina ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Narinig ko ang kalansing ng baso at ang pagbukas ng gripo. Alam kong gising na siya at alam kong kailangan naming magkaharap. Pero bago lumabas, ay nag-ipon muna ako ng lakas ng loob. Inayos ko ang aking buhok at saka dahang-dahang lumabas ng kwarto kasama ang aking pamangkin. Ngunit laking gulat ko nang madatnan ko siyang tila abalang naghahanda ng aming umagahan. Baka sa kanyang muka ang isang uri ng saya na tila ba nanalo siya sa loto. Isang ekspresyong malayo sa madilim at problemadong Kuya Simon na nakita ko kagabi. Gising na pala kayo. Masiglang bati niya nang mapansin ang presensya namin. Hindi siya nakatingin ng diretso sa akin, pero ang mga galaw niya ay puno ng sigla. Ipinagluto ko na kayo ng paborito niyong sinangag at itlog. Mika, anak, halika at maupo ka na. Anyaya pa nito. Nanatili lang naman akong nakatayo. Hindi alam kung paano magre-react. Habang ako ay nilalamon ng konsensya at pag-aalinlangan, siya naman ay tila nakahanap ng bagong pag-asa sa nangyari sa amin. Ang bawat ngiti niya ay tila patalim na sumasaksak sa akin. Paano niya nagagawang maging ganito? Paano niya nagagawang maging ganito kasaya? Matapos ang isang malaking pagkakamali. Maupo ka na, Lydia. Huwag ka nang mahiya.
Para sa inyo talaga to. Ulit ni Kuya Simon. Sa pagkakataong ito, nagtama ang aming mga mata. May kung anong kislap doon. Isang pag-angkin na tila nagsasabing mayroon na kaming lihim na kasunduan. Pinilit kong humakbang at maupo sa harap ng hapagkainan. Ang bawat subo ko ng sinangag ay parang laso na bumabara sa aking lalamunan. Hindi ko magawang tumingin kay Mika. Pakiramdam ko, sa bawat segundo na nananatili ako sa harap nila, ay ninanakawan ko ang bata ng isang maayos na pamilya. Ang sarap naman nito, Papa. Bakit po pala ang saya niyo yata ngayon? Tanong ni Mika habang punong-puno ang bibig. Napatigil si Kuya Simon at muling tumingin sa akin. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kasi anak, na-realize ko na hindi naman pala tayo kailangang malungkot kahit malayo si mama mo. Nandito naman kasi si Tita Lydia mo para alagaan tayo. Di ba, Lydia? Halos mabitawan ko ang hawak kong kutsara. Ang tanong niya ay tila isang bitat. Hindi ko alam kung nagpapasalamat lang siya o kung unti-unti na niyang itinatali ang buhay ko sa buhay niya sa paraang hindi ko inaasahan. Ha? Oo naman. Nauutal kong sagot, habang ang mga kamay ko ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Nang matapos kumain at pumasok si Mika sa banyo para maligo, naiwan kaming dalawa sa kusina. Tumayo si Kuya Simon para magligpit. Pero bago pa man siya makalayo, hinawakan niya ang balikat ko. Ramdam ko ang init ng kanyang palad, katulad ng init na naramdaman ko kagabi. Lydia, huwag mo na sanang isipin ang nangyari. Masaya ako at gagawin ko ang lahat para maging masaya rin tayong tatlo rito. Bulong niya sa akin na tila ba wala kaming ginawang anumang pagkakasala. Naiwan akong nakatulala sa aking pinggan. Hindi magawang lunukin ang huling subo ng pagkain. Ang saya sa kanyang tinig ay tila isang babala na nakakatakot pakinggan. Alam kong ang pundasyon ng masayang umagang ito ay isang madilim na lihim. Isang lihim na nakatakdang bumasak sa aming lahat sa oras na lumabas ang katotohanan. Simula naman ng gabing yun, sa halip na itama ang aming pagkakamali, ay tila lalo lamang kaming nalunod sa agos ng tukso. Naulit yon ng maraming beses, hanggang sa unti-unti nang nagbago ang aking katayuan sa loob ng bahay na yon. Hindi ko na malayan na sa bawat pagpikit ng aking mga mata, ako na pala ang tuluyang humalili sa pwesto ni ate pagdating sa kama. Naging bihasa kami sa pagpapanggap. Sa harap ni Mika at ng mga kapitbahay, nanatili akong tita at hipag na katuwang sa bahay. Ngunit sa sandaling sumapit ang dilim at tumahimik na ang paligid, ang mga sulyap namin ay nag-iiba ng kahulugan. Ang dating pag-aalaga sa aking pamangkin ay tila naging maskaran na lamang upang pagtakban ang ugnayang unti-unting lumalalim sa pagitan namin ni Kuya Simon. Pero sa tuwing sasapit ang gabi, ay para bang ako na ang tunay na asawa na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nag-aasikaso sa kanyang mga pangailangan at nagpupuno sa bawat pangungulilang iniwan ni ate. Sa dilim ng silid, nawawala ang lahat ng label at limitasyon. Doon, ako ang kanyang sandigan. Ako ang kanyang katuwang at ako ang babaeng nagbibigay ng init sa kanyang mga gabi. Ngunit kaalinsabay ng sarap ng pag-angking ito ay ang mapait na katotohanang bawat sandali ng aming pagsasama ay ninakaw lamang mula sa taong nagtitiwala sa akin. Ang bawat haplos niya ay tila isang sumpa na nagmamarka sa aking balat. Isang paalala na ang kaligayahang tinatamasa ko ngayon ay hiram na sandali
na maaari ring bawiin sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Naging bihasa ako sa pagganap sa dalawang mukha. Ang mapagmahal na tita sa umaga at ang mapusok na kalaguyo sa gabi. At habang lumalalim ang gabi, mas lalong humihigpit ang kapit ko sa kanya. Tila ba sa pamamagitan ng init ng aming mga katawan, ay magagawa kong patigilin ang oras at takaasan ang hatol ng bukas. Subalit ang aming mapanlinlang na paraiso ay biglang gumuho nang isang hapon ay tumawag si ate. Sa kabilang linya, masigla niyang ibinalita ang balitang kinatatakutan ko. Uuwi na siya. Ang bawat salita niya ng pananabik ay tila mga saksak sa aking dibdib. Natigil ang aming pagsisiping ni Kuya Simon. Ang init na dati ay nagpapaliyab sa aming mga gabi ay biglang napalitan ng nakakangit-ngit na lamig ng katotohanan. Hindi ko malimutan ang mukha ni Kuya Simon nang ibaba ko ang telepono. Ang sigla sa kanyang mga mata nung mga nakaraang buwan ay biglang naglaho. Napalitan ng ligalig at takot. Sa isang iglap, bumalik kami sa realidad. Hindi ako ang asawa, at siya ay hindi akin. Ako ay nanatiling kapatid lamang, at siya ang lalaking nangako ng katapatan sa iba. Hanggang sa dumating ang araw ng pag-uwi ni ate. Habang mahigpit niya akong niyayakap at walang tigil sa pasasalamat dahil sa pag-aalaga ko sa kanyang pamilya, parang gusto ko nang magpalamon sa lupa. Nakita ko ang palitan ng tingin nila ni Kuya Simon. Mga tinging puno ng pagpapanggap at pagkabalisa. Habang sa ilalim ng aming iisang bubong ay nanatiling nakapaon ang aming madilim na lihim. Subalit bago ko pa man tuluyang masira ang kanilang pamilya, minabuti ko nang magpaalam kay ate upang maghanap ng trabaho sa malayo. Sa pagkakataong yon, hindi naman niya ako pinigilan. Patid niya ngayong nakatapos na ako ng pag-aaral, kailangan ko nang simulan ang sarili kong buhay. Ngunit sa likod ng aking pag-alis, ang totoo ay tumatakas ako. Hindi lang sa kanila, kundi sa kasalanang habang buhay na uukit sa aking pagkatao. Sa araw ng aking pag-alis, inihatid ako ni ate hanggang sa pinto. Muli siyang nagpasalamat. Hindi alam na ang bawat pasasalamat niya ay tila latigo na humahagupit sa aking budhi. Si Kuya Simon naman ay nanatili sa malayo. Nakasandal sa hamba ng pinto. Pitpit ang isang tinging hindi ko maipaliwanag. Isang halo-halong pagsisisi, pangungulila at takot. Habang lulan ako ng sasakyan, huling sulyap ang ibinigay ko sa kanilang tahanan. Nakita ko silang tatlo. Si ate, si Kuya Simon at ang aking pamangkin na kumakaway sa akin. Sa paningin ng mundo, sila ay isang huwarang pamilya. Ngunit sa loob ng aking puso, alam kong may lamat na ang pundasyong yon na ako mismo ang may gawa.